Ito po sa ating lahat, samahan niyo po ako sa araw na ito. Mag-almusal tayo with Neb. At kasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang sabi niya nga, pag merong dalawa o tatlo na nag-uusap sa aking pangalan, ay naroon siya sa ating gitna. Ano ba? Napakapalad natin. Ano po? So, ngayong araw po ay magkukwentuhan ulit tayo ng mga salita na makakapulot tayo ng magandang sagot, ng magandang aral, at matuto tayong mabuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Marami po sa atin ang araw-araw nagdarasal na kung ano man po, no? Ito man po ay panalangin ng kagalingan, trabaho man po ang ating hinihiling, o direksyon sa buhay, or para sa ating pamilya at mga mahal sa buhay, mga anak natin. Ano po? So ipinagdarasal natin po ito sila. Pero ano ho ba ang mga palatandaan na ang ating dinarasal ay meron ng kasagutan? Ano po? Mag-umpisa po tayo sa isa, palatandaan. Sa kabila po ng ating mga problema, binibigyan tayo ng kapayapaan. Hindi ho ba? Dito po nakasulat ito sa Pilipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng isip, ng pag-iisip, at siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Diba? Unang bigkas mo ng iyong mga dasal at pagkatapos na ay gumagaan ng ating pakiramdam. Ganun ho ako. Kayo ho ba nararamdaman nyo rin yung paggaan kahit konti? Hindi ah? So nagkakaroon ho tayo ng kapayapaan pag tayo ay nagdadasal. Ito pala ay isa na sa sagot sa atin ng Panginoon. May mga pintong bumubukas, may mga pinto pong sumasara. Hindi ho ba? So minsan nagkakaroon ng mga oportunidad dun sa dasal natin at minsan naman ay nawawala. Ano po? May mga pintong sumasara. Basahin po natin ito sa unang Korinto 16:19. Sinasabi dito, isang pintuan ang ibinubukas sa atin ng Panginoon na malawak at maraming pagkakataon. Di ba? So yun pala, maganda na eh. Ngunit maraming sumasalungat. Ito ho yung sinasabing pagsasara. Diba? Pero ang pagsasara po natin ay hindi nangangahulugang negative pag tayo ay napagsarahan, dahil mayroon pala siyang ibibigay sa iyong mas mabuti pa sa iyong mga kahilingan. Hindi ho ba? So, napakaganda po nun, ano? Pangatlo, binibigyan niya tayo ng tibay, ng lakas ng loob. No? Binibigay niya sa atin yan, lakas ng loob. Dahil nanghihina tayo eh. Lumalapit nga tayo sa Kanya. Dito sa Isaiah 40:31, sabi niya, subalit silang naghihintay sa Panginoon ay nagkakaroon ng bagong lakas. Nararamdaman po natin yan. Ano? May kapayapaan, may pag-asa. Di ba? Yung pag-asa, yun yung lakas ng loob na nagkakaroon ka ng buhay, ng umaasa, merong mangyayari sa aking dasal. Hindi ba? Ang ganda ho lang ho kasi minsan pagod ka na, stress ka na. Pero pag binigyan ka ng hope, pag binigyan ka ng tibay ng loob, kaya mo yan anak, andito ako sa tabi mo. Hindi ba? Apakaganda ho ng pakiramdam na meron kang kasama kahit hindi physical na kasama, pero sa iyong puso at isipan, ando doon siya. Hindi ho ba? Nando doon siya sa inyong katauhan. Napakaganda ho, no? Minsan naman nagbibigay siya ng kumpirmasyon. Hindi ho ba? Nagbibigay siya ng kumpirmasyon. Sabi niya nga sa awit, ano po? Awit 119:105. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa. Di ba? At liwanag sa aking landas. Di ba? Yung mga
Word of God na naririnig natin ay siyang nagpapatibay ng ating kalooban. Nagkakaroon tayo ng liwanag, nagiging malinaw ang ating kaisipan, hindi ba? At nagkakaroon ng direksyon ng ating lakad kung paano natin ito magagampanan at paano natin ito mapagtatagumpayan. Hindi ba napakaganda rin nun? Di ba? Kasi minsan po talaga ganon kumilos ang Panginoon. Nagkakaroon tayo ng kumpirmasyon. Ngayon, hindi lang ho ito sa pagbabasa, minsan gumagamit din ng instrumento ang Panginoon kapag tayo ay nagpunta sa church at narinig natin kung ano ang sinabi ng pare. Hindi ho ba? Nagkakaroon tayo ng kumpirmasyon. Yun yung dinasal ko sinagot ni Father. Parang ganun ho. Di ba napakaganda po ng na pag yun ang iyong narinig, tama, sundan mo. Kasi confirmation yun ng ating Panginoon sa iyong mga katanungan. Hindi ho ba? So, ang ganda ho kasi, ang ganda lang talaga pakinggan. Paano ho ba sumagot ang ating Panginoon sa ating mga panalangin? Ito ba'y laging nangyayari agad? O hindi man agad, pero natutupad ba? Tatlo ang sagot na pwede niyang ibigay sa atin. Ang una, yes. Ang pangalawa, no. At ang pangatlo, wait. Antay. Hindi ba? Yun po ang kanyang mga kasagutan. Kasi minsan, hindi naman laging oo. Minsan, hindi rin talaga. No, hindi yan. Hindi yan kasi may bibigay pa ako sa iyo mas maganda. Or, antay ka lang, magkaroon ka ng patience kasi hindi pa ito ang tamang panahon. May gagawin pa akong para sa iyo bago mangyari ito. Tandaan niyo po yun. Yun po ang mga sagot ng ating Panginoon. Sinasabi naman po yan sa Ecclesiastes 3:1. Napag-usapan natin yan kahapon na may panahon para sa lahat ng bagay sa buhay mo, kaibigan. Yun po, So, kung ikaw man po ay nananalangin, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. At tingnan mo kung ano yung mga napag-usapan natin ngayon, kung nararanasan mo rin ba. Hindi ba? Yun na ho ay mga palatandaan sa ating mga panalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Ibalik po natin ang kapurihan sa ating Panginoon at samahan niyo po ulit ako bukas sa Almusal Tayo with Neb. God bless po sa ating lahat.